Final touches na lang ang gagawin sa private office ni Andrews. Kompleto na yun sa furniture at modern appliances na gagamitin niya. Maayos na rin na ipwesto ang malaking kama sa isang adjacent room na siyang titirhan niya habang nasa Bacolod siya. Dahil ang townhouse ay pinagamit niya sa isang executive niya na magagaling pa sa Maynila. Sa nakalipas na 2 linggo, naging sobrang abala siya sa pag-alalay sa 3 interior designer na mamahala sa pagsasaayos ng mga mahalagang kagamitan sa opisina sa loob ng building. Pero kahit naging abala siya, ay pilit pa rin sumasalit sa isip niya ang tungkol kay Kisses. Nagulat siya na magising na lang siya ng umagang iyon at madiskubring wala na ang dalaga. Umalis siya ng townhouse niya at di man lang siya nagising. Kinailangan pa niyang pumunta sa City's Bar at kausapin ang isang waiter doon sa pagbabaka sakaling kilala namang ito si Kisses. Pero ayon dito, bago lang umano ito sa naturang bar at hindi nito kilala si Kisses. Ilang beses pa lang uminong nagawi roon ni Kisses at palagi roon naglalasing doon ang dalaga. Di naman niya tinandaan ang plate number ng kotse nito. Madali sana siya makakalapit sa mga kontak niya sa LTO para malaman ang pangalan at iba pang impormasyon tungkol sa may-ari ng kotseng iyon. Aminin man niya sa sarili niya o hindi, hindi talaga siya pinatahimik ni Kisses mula noon. Palaging laman ang isip niya ang dalaga. Bumalik pa siya ng City's Bar sa pagbabaka sakaling makita ulit niya roon si Kisses. Pero tuwi na, bigo siya. Gaya naman nakalipas na gabi, nagpatulala na naman siya habang nakahiga sa kama. Walang ibang laman ang isip niya kundi si Kisses. Shit, bakit ba hindi ka mawala sa isip ko, Kisses? Pero siya na rin mismo ang sumagot sa katanungan niya. Paano nga ba maalis sa isip niya ang malindog na katawan nito na tila sinadya ang pagkakalilok para sa hulma ng kanyang katawan? Paano ba mabubura sa pandaman niya ang malambot ng mga labi nito na walang pagtutulong ganap niya itong angkinin? Hindi agad-agad maalis sa isip niya si Kisses. Paano nga ba maalis sa isip niya ang babaeng gayong isa itong birhen ng mga angkin niya? Tiyak niya na magising ito ng umagang iyon ay nahulasan ito. Inaasahan niyang pagkatapos na nangyari sa kanila, magdedemand ito sa kanya ng kung ano-ano. Pero hindi nangyari ang ganon. Nasapo niya ang kanyang noo. Baliwala ba rito na nawala ang virginity nito sa isang estrangherong katulad niya? Katulad ba nito na ibang babaeng nakilala niya na basta may nakursunod ang isang lalaki ay handa ipagkalob ang sarili? Sa naisip, lihim siyang nadismaya. Para nagpoprotest ang puso niya sa isiping cheap si Kisses. Pumikit siya. Kailangan maaga siya magising bukas dahil luluwas siya sa Maynila. Magsa-celebrate sila ng kaarawan ng kanyang ina. Dadalawin din niya ang puntod ng kanyang asawa na si Lorraine. Buong maghapon, nasa loob lang ng World Square Shopping Center sa Sydney, si Kisses at ang kanyang ama, kasamang tiyahin niyang si Charmaine. Hindi siya magkandadala sa mga shopping bag na hawak niya. Papa, balik tayo ulit dito sa Saturday, ha? Sabi niya habang pababa sila ng escalator. What? May kulang pa ba sa mga pinamili mo? Oo nakalimutan kong bumili ng red shoes para sa dress na nabili natin. Napakamot ito sa ulo. Nahihilo ko kapag ikaw ang kasama ko sa pag-shopping, kaya magpasama ka na lang sa tita Charmaine mo. Sumimangot siya. Kahit kailan wala talaga kayong hilig sa pag-shopping. Kayo lang naman ang mama mong mahilig sa mga ganyan-ganyan eh. Hindi ba't kahit doon naman ay mama mong inuutusan kong mamili ng mga damit ko dahil wala akong katsiga-tsiga sa ganoon? Tumawa ang tita Charmaine niya. Bunsong kapatid ito ng kanyang ama. Kuya, mabuti pa magmerienda muna tayo bago tayo umuwi. Nagutom din ako dito kay Kisses eh. Imagine sa pamimili lang ng damit, inaabot sa ng siyam-siyam? Binalingan sa nito. O ayan, hinakot mo na lahat ng paninda dito sa mall. Dapat, good girl ka na mula ngayon. Stop ng paglalasing para naman matulungan mo si kuya sa campaign period. Oo naman, tita. Landslide victory na maliwanag yon, diba, Mayor Villena? Nakabungis-ngis na sabi niya. Nagtungo sila sa isang Chinese restaurant. Habang naghihintay ng kanilang order, may natanggap na tawag ang kanyang ama mula sa abogado nila sa Pilipinas. Ayon sa abogado, pinatay raw ang suspect sa pag-ambush sa kanyang ina sa loob mismo ng kulungan. Pero nakapanumpa na raw siya bago nangyari yon. Dawit sa kaso si Don Armando Santiago and of course, Mayor Santiago himself. Kailangan makabalik na tayo sa Pilipinas, sabi ng ama niya. Pabiyahin na tayo sa 3rd day ng buwang ito. Kuya, baka naman sa darating na eleksyon, makaisip ulit sila na masama laban sa iyo, since ikaw naman ang kakalaban sa kanila. Nagaan lang, sabi ng tita Charmaine niya. Isa rin nga yan sa inaalala ko, sabi ng kanyang ama. Iba yung pag-iingat na lamang ang kailangan kong gawin. Isa pa, silang may pera. Sigurado kung gagamitin nilang kayamanan para masigurado na sa kanila pa rin ang pwesto. Pero panahon na talaga para putulin ang sungay ng pamilyang yon. Lalo lang silang yumayaman dahil sa pera ng mga taga-Bacolod. Nang makabalik sa bansa si Kisses at ang kanyang ama, naging regular na meeting na nagaganap sa loob ng bahay nila. Meeting iyon para sa binubuong partido ng kanyang ama para sa darating na halalan. May vice mayor na ito na isang dating konsehal. Kompleto rin na listahan ng mga councilor sa partido. Sinisiguro ni Kisses na may naitutulong siya kahit papaano.
Minsan siya rin ang personal na nagsiserve ng merienda para sa mga bisita. At ang mag-file ng candidacy ang kanyang ama sa COMELEC, todo ang suporta niya rito. Sumama siya sa convoy nito patungong COMELEC, dala ang kanyang rosaryo at tahimik na nagdarasal. Paano kung manalo na naman si Mayor Santiago? Nababahalang tanong niya. We should not allow that to happen. Walang karapatang manalbihan sa gobyerno ang isang kriminal na tulad niya. Nakatiim bagang natugon ito. Kaya gaya ng nasabi ko at naipangako ko sa mga taong naniniwala sa akin, pababalikin ko sa pwesto si Mayor Santiago. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Malakas ang fighting spirit nyo pa. Kailangan anak. Alam mo naman siguro kung sinong unang matutuwa kapag napabagsak natin. Si Mayor Santiago. I know. Si Mama. Right. Nakausap ko yung ibang kaibigan ko ng mga dating SK chairman sa ibang baryo. Pa, nangako sila sa akin na ikaw sa suportahan nila. Pinaplano ko na nga ang gagawin namin general meeting kasama ilang kabataan sa first week ng sumunod na buwan. Thanks anak. Alam mo naman na maaasahan kita. Kamusta nga pala yung kaso papa? Talong niya kapag Juan. I-reset na naman ang susunod na hearing next month. Na naman? Napaspo na nga last week, hindi ba? Delaying tactics sa mga Santiago yon anak. Gusto nilang ibitin ang hearing ng kaso para may raas mo ng eleksyon. Napangiwi na lamang siya. Nasa barangay Mansilingan si Kisses para kausapin ang ilang miyembro ng barangay council para pag-usapan ang bubuuin nilang organisasyon na tutulong sa nalalapit na pangangampanya ng kanyang ama. May lakad ito kaya't solo siya nagpunta roon. Nasa tapat na siya ng bahay na sadya niyang barangay chairman na biglang umikot ang kanyang paningin. Kung hindi pa siya nakakapit sa doormab, malamang nawala na siya ng balanse at bumagsak na siya sa lupa. Nang pagbuksan siya ng pinto at papasukin ang anak ng kapitan na si Pauline, rumihis agad ng pag-alala sa mukha nito. Kisses, okay ka lang? Namumuta ka kasi. Nahihilo ko, Pauline, sabi niya. Inakay siya nito papasok sa sala at saka pinaupo sa may sofa. Baka nahilo ka sa sobrang init sa labas. Sandalit magtitimpla lang ako ng juice. Habang hinihintay niya ito, lalo pang sumasamang pakiramdam niya. Parang nasusuka siya at lalo pa yatang dumidilim ang kanyang paningin. Nabahala siya pero pilit niyang inignora iyon. Hindi niya masyadong nagalaw ang juice na inihanda nito para sa kanya. Okay ka lang ba, Kisses? Putlang-putla ka pa rin eh, sabi nito. Sumama ang pakiramdam ko. Pag-amin niya. Ano kaya kung sa ibang araw lang natin pag-usapan ang sadya mo? Nag-aalala ako sa iyo, Iha. Sabi ng mama nito nang harapin sa nito sa sala. Dapat siguro magpahinga ka na muna. Hindi naman siya tumutol. Sige ho, Kap. Baka ma-heat stroke na ako sa kakalakad sa kasagsagan ng El Nino. Pauline, ihatid mo si Kisses sa sasakyan niya. Opo, tay. Inalalayan siya ng dalaga sa paglabas ng bahay. Ingat ka sa pagmamaneho, Kisses ha. Bili nito na makasakay siya sa kotse niya. Salamat, Pauline. Habang nagmamaneho siya pabalik sa bahay nila, tila biglang may humalukay sa sikmuran niya. Mabilis niyang inihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Umibis siya at hindi na niya napigilan ang pagsusuka. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? May sakit ba ako? Matagal bago siya kumalma. Pagbalik niya sa kotse na pagpasa niyang dumaan na, muna sa klinik na matalik na kaibigan ng kanyang ama. Magkaklase ang mga ito noon sa UST Medical School. Okay sis, naligaw ka yata. Salubong sa kanya ng butihing doktora. Tita, nahihilo kasi ako at nagsusuka kaya dumaan ako dito. Baka maresetahan mo ako ng gamot. Ayoko kasing dumaan sa ospital at baka mag-worry pa si Papa kapag nalaman niya na galing ako roon. Sinailalim siya nito sa isang test. Kinuhanan din siya ni Dr. Abel Alea ng BP at urine test. Pagkatapos ay umiling na binalikan siya nito. Are you dating someone right now, Kisses? Ho? Tinatanong kita, Kisses, dahil buntis ka. Parang bomba ang sumabog iyon sa pandinig niya. Nanlamig ang buong katawan niya. 7 weeks ka ng pregnant, Kisses. Matagal na natulala lamang siya. Parang tumigil sa pagpindig ang kanyang pulso. Nakatingin lang siya kay Dr. Alea. Nang sa wakas ay magsingkit sa kanya ang sinabi nito. Saka lamang siya napaiyak. Naging maagap ito. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Shh! That's okay. I'm sure panalagot na naman ang manyan dinadala mo, Kisses. Wala akong boyfriend, tita. Lalong lumakas ang pag-iyak niya. Napamaang ito. Tsaka nilayo ang sarili sa kanya. Anong ibig mong sabihin na wala kang boyfriend? Paano ka nabuntis kung wala ka naman palang boyfriend? Patay na si Carlo, tita. Sabi niya. I'm not sure if you met him before. So, si Carlo ang ama? Hindi. Naglakas loob siyang ikwento nito ang tunay na pangyayari. Nashock ito. So, it was just a one-night stand? Napayo ko siya. Ganun na nga, tita. Pagkatapos na nangyari sa amin, hindi ko na ulit siya nakita. At wala akong intensyong makipagkita pa sa kanya. Diyos ko naman. Napapailing na sambit ito. Kisses, ano na ngayon ang mangyayari? Tsak na madidismay ang papa mo kapag nalaman niya nangyari ito sa'yo. Nakakalungkot ang isipin na baka ang kondisyong mo yan ang gamitin ng mga kalaban ng papa mo para sirain siya.
Napakagandlabi na lang siya. Dala na matinding pagkabigla sa kaalamang buntis siya, halos tulala pa rin siya nang umuwi siya sa kanila. Na makahiga sa kama niya, umiyak siya ng umiyak. Buntis siya, 7 weeks na, at si Andrews ang ama. Andrews the stranger. Paano na siya ngayon? Paano niya ipapaalam yun sa lalaki? Natatandaan niya kung nasa ng townhouse nito. Pero kung pupuntahan niya iyon at pakausap ang lalaki, aakuin ba nito ang responsibilidad sa kanya? Paano kung tumanggit at sabihing may nobya o asawa na ito? At wala itong balak na panagutan ang dinadala niya? Paano kung imungkahin nito ay palaglag na lang niya ang nasa sinapupunan niya? Sa huling naisip, napailing siya. No! Hindi ko gagawin yon. Kung hindi ako ni Andrews, bubuhayin ko mag-isang anak ko. Bacon and ham na naman. Reklamo ni Kisses na makita nakahain sa hapag. Tuwing nakikita niyang ganun nakahain, tila bumabaliktad ang sikmura niya. Gayon pa man, umupo pa rin siya at di na lang yun pinansin. Sa halip, nagsanay lang na siya ng malamig na juice sa baso. Nang dalhin niya iyon sa kanyang bibig, nakita niya si Yaya Lourdes. Titig na titig sa kanya. Bakit, Yaya? Akala mo ba hindi kita napapansin? Seryosong sabi nito. Hindi ka dating ganyan, Kisses. Umamin kang ang bata ka, naglilihi ka ba? Lahat kasi ng sintomas nasa iyo na nitong mga nakaraang araw. Napanunok siya. Yaya, ano bang pinagsasabi mo dyan? Sabi niya at agad napatingin sa hagdan. Mabuti na lang di pa bumababa ang kanyang ama. Kisses, kung buntis ka, hindi man marinig ng papa mong usapan natin ngayon, malalaman at malalaman din niya yan. Ngayon sabihin mo na sa akin ang tunay na kondisyon mong bata ka. Alalang-alala ako na sa'yo, akala mo. Nag-iwas siya ng tingin dito. OA ka naman eh. Para naman ako mabubuntis, alam mo namang wala na si Carlo. Bumuga ito ng hangin. Sige, kung ayaw mo ipagtapat sa akin, hindi kita pipilitin. Sabi nito, sabay tayo. Hinabol niyang tingin si Yaya Lourdes na pumasok na sa loob ng kusina. Wala pa siyang lakas ng loob na ipagtapat ng tunay na kalagayan niya rito. Wala pa siya nabubuong plano sa susunod na gagawin niya. Tsak na matitismay ang papa mo kapag nalaman niya nangyari ito sa'yo. Nakakalungkot ang isipin na baka ang kondisyon mo yan ang gamitin ng mga kalaban ng papa mo para sirain siya. Parang sirang plakang umaalingaw sa kanyang pandinig ang sinabi ni Dr. Alea. Tama ito. Napakalaking epekto sa kandidaturan ng kanyang ama kapag nalaman ng publiko na ang solong anak ni Leandro Villena ay isang disgrasyada. For more than 2 decades, inalagaan ng kanyang mga magulang ang kanilang pangalan. Wala naging pangit na balita tungkol sa kanilang pamilya. Iginagalang ng maraming taong kanilang pamilya at sisirain lang niya iyon dahil sa isang gabing kagagahan niya. Dahil sa kalasingan niya, nagawa niyang sumiping sa isang lalaking hindi niya kasintahan at hindi niya nga kakilala. Ngayon nabuntis pa siya. Tama si Yaya Lourdes. Malalaman at malalaman din ang kanyang papa tungkol sa kalagayan niya. Ngayon pa lang parang gusto niyang lumubog sa lupa, sa rabis sa kahihiyan. Anong mukhang ihaharap niya sa kanyang ama? Sa mga kakilala nila, sa kanilang mga kamag-anak, anong paliwanag ang gagawin niya kapag lumuob na ang tiyan niya? Para niya ipapaliwanag ang binhing nasa sinapupunan niya na bunga na isang gabing pagkalimot sa sarili. Mataas pa naman ang pagpapahalaga sa kanya ng kanyang ama, pati na ng mga taong malalapit sa kanya. Maging ang mga kabataan iniidolo siya dahil anak siya ni Carmina Villena at Dr. Leonardo Villena, kundi dahil isa siya sa mga pinagmamalaking citizen ng Bacolod City. Noong isang taon naging runner-up siya sa Binibining Pilipinas. Ano mangyayari sa kanya kapag nabulgar na magiging isa siyang dalagang ina? Hanggang sa pagtulog niya sa gabi, laman pa rin ang kanyang isip ang kasalukuyang kalagayan niya. Masakit ang ulo niya sa kakaisip pero wala pa rin siya nakakapang kasagutan. Inabot pa siya na mahigit 1 linggo sa kakaisip kung anong dapat gawin bago niya ipinasyang pumunta sa townhouse ni Andrews. Nagdesisyon siyang hindi niya pwedeng suluhin ang pagbubuntis niyang iyon. Isang malaking problema ang kaharapin ng kandidatura niya ng kanyang ama kapag nalantad na isa siyang disgrasyada. Mawawalan ng respeto ang mga tao sa kanya, lalo na sa kanyang ama. Masisira ang pangalan nila. Ayaw niyang mangyari iyon. Kung may isang taong gustong-gusto na manalo ang kanyang ama, siya yun. Ipagpapatuloy ng kanyang ama kung ano man ang naudot na gawain ng kanyang ina para iyon sa buong Bacolod. Ngayon, sa pagbubuntis niya, wala siyang ibang pwedeng lapitan, kundi ang taong kahati niya sa obligasyon doon, si Andrews. Nilakasan ni Kisses ang loob niya na maglakad sa patungo sa harap ng townhouse ni Andrews. Pinalangin niyang sana'y naroon ito, kahit pa hindi niya nakita ang kotse nito nakaparada sa malit na garahe. Kumatok siya at hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Ngunit laking pagtataka niya dahil isang magandang babaeng nasa early 30s ang bumungad sa kanya. Naalarma siya. Sino to? Girlfriend o asawa ba ito ni Andrews? Kumunot ang noo ng babae. Yes? Tumikhim siya. Magandang hapon. Kaibigan ako ni Andrews. Pwede ko ba siyang makausap? Naku, hindi na dito nakatira si Sir Andrews, miss. Sir Andrews? So hindi to girlfriend o asawa ni Andrews?
Kahit papaano nakahinga siya na maluwag pero may bumangon pa rin kaba sa dibdib niya sa isiping hindi na pala doon nakatirang lalaki. Ganun ba? Dati kasi dito siya nakatira, hindi ba? Oo, pero last week pa siya lumipat sa SSM Tower. Doon na siya nakatira ngayon. SSM? Ano yun? Yung Sanford Steel Manufacturing. Kilala niya ang kumpanyang iyon. Bago pa naitayo ang Sanford Steel Manufacturing sa Negros, alam niya tungkol sa kumpanyang iyon. Isang malaking kumpanya iyon ang main base ay nasa Maynila. Doon na siya nagtatrabaho ngayon? Tanong niya. Well, sort of. Natatabang sagot niya. Kasi siya lang naman ang may-ari ng SSM. Nashock siya. Si Andrews ang lalaking minsan niyang nakasiping. Ang may-ari ng malaking kumpanyang iyon? Napatingin ang babae sa kanya mula ulo hanggang paa and then settled on her face. Pumasok ka muna sa loob. Anyaya pa nito. Wag na. Mabilis sa tanggi niya. Pupuntahan ko na lang si Andrews. Okay, ano nga palang pangalan mo? Ako si Kisses. It's nice to meet you, Kisses. Sabi nito. Ako naman si Cassandra. Asawa kong isang executive ng SSM dito sa Bacolod. Taga Maynila kami pero dito madestino ang asawa ko. Sumama na rin ako. Kami ngayon ang pinatira ni Sir Andrews dito sa townhouse niya. Nang ilahad nito ang isang kamay, tinanggap niya iyon. Napangiti na siya. Nice to meet you too, Cassandra. Akala ko asawa ka ni Andrews. Tumawa ito. Single na ulit sa Sir Andrews. Mahigit 1 year nang patay ang misis niya. Ha? Napakurap siya. So, biyudo pala si Andrews. Tinanguan niya ang kausap. Sige, aalis na ako. Salamat ha. Okay, ingat. Sir, may katatapos na makipag-usap ni Andrews sa isang kliyente sa hotel. Nakasakay na siya sa may kotse pabalik sa SSM nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang sekretary niya si Janelle ang tumatawag. Bisita po kayo dito sa office, si Miss Kisses Villena. Kisses? Iisa lang kilala niya na may ganong pangalan, pero ayaw niyang pakasiguro. Kisses Villena. Ulit niya. Yes sir. Nandyan siya sa office kamo? Yes sir. Pinagintay ko dito sa lobby sa labas ng private office niyo. Hindi na siya nagdalawang isip. Kakausapin ko siya. Saglit lang sir. Tigil niya ang paghinga habang naghihintay. Maya-may narinig na niya ang pamilya na tinig. Hello, Andrews? Si Kisses nga. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon kahit pa ilang oras lang niya itong nakasama. Bakit ito pumunta sa opisina niya? Paano ito nalaman ang tungkol sa kinaroroonan niya? Yes, Kisses. This is a surprise. I know sinadya talaga kita dito dahil gusto kitang makausap. Galing ako sa townhouse mo. Hindi ka na pala nakatira doon. Oo, hindi na nga. Look, pwede mo mag-usap na lang tayo mamaya kapag nakabalik ka na rito? Sabi kasi ng sekretary mo pauwi ka na. Kaya okay lang ba na naghihintay ako dito? May importante kasi tayong pag-uusapan. Sure. Okay, see you later then. Pagkatapos sa maikling pag-uusap ni Kisses, natilihan siya. Kung hindi siya nagkakamali, almost 2 months na mula na may mangyari sa kanila sa townhouse niya. After that, hindi niya nakita pa ang anino nito. Ngayon, gusto siya nitong makausap. Sinadya pa nga siya nito sa kanyang opisina. Ano ba ang pakay ni Kisses sa kanya? Matagal na nakatingin si Kisses sa direksyon ng elevator. Maya-maya tumunog iyon at ang bumukas ng pinto, inilawan niyon si Andrews. Biglang kumabog ang dibdib niya. Napakagwapo nito sa suot nitong long sleeve polo at dark pants. Ngayon nang ulit niya nakita si Andrews at di niya alam kung bakit parang may nabuhay agad na atraksyon sa kanyang dibdib. Napatingin ito sa gawin niya, saka binilisan ng paglalakad palapit sa kanya. Tumayo siya at saka napanunok. Hold on, Kisses. Kailangan magpakatatag ka. Hi Andrews? Hello. Kaswal na bati nito. Kanina ka pa ba? Almost an hour siguro. Sorry to keep you waiting. Okay lang. Let's go inside. Yaya nito sa kanya sabay lingon sa sekretarya. Nagdala ka ng 2 tasang kape sa loob, Janelle. Okay, sir. Sumunod siya kay Andrews papasok sa private office ito. Hindi na niya nakuhang umangas sa magarang silid na iyon dahil lang ibaba pa rin ang nervyos at tensyon sa dibdib niya. Pinaupo siya nito sa couch na nasa isang sulok. Akala niya uupo na rin to pero natinitong nakatayo. Naasiwa siya dahil nakatitig ito sa kanya. Nasa mga mata nito ang tahimik na pagtatanong kung bakit siya naroon. Maya-maya lang umupo nito sa tabi niya at saka humarap sa kanya. I'm glad. Kilala mo pa pala ako, Kisses. Hindi niya alam kung anong isasagot niya roon. Nabanggit mo kanina na galing ka sa townhouse ko? Oo, si Cassandra natatan ko roon. Siya nagsabi sa akin hindi ka na nga nakatira doon. Right. Well, this is really a surprise. After that night, wala na ako narinig mula sa iyo. Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin bago ka umalis noon. Napatungo siya sa tono ng panunumbat sa tingin ito. Bumukas ang pinto at pumasok sa Janelle. 2 ang 2 puswelo ng kape para sa kanila. Ilapag mo na lamang dito, sabi ni Andrews.
Inilapag nga ng babae ang dalawang tasa sa ibabaw ng center table, sa harap mismo nila. Anything else, sir? Tanong nito. That's all. Lumabas na ng silid sa Janelle. Kinuha ni Andrews ang isang tasa ng kape at iniabot iyon sa kanya. Napilitan siyang tanggapin iyon. Pansamandali siyang humigop, baka sakaling kumalma ng kaunti ang nerbes na nadalaman niya. Nang ilapag niya ang tasa pabalik sa center table, saka lang ulit nagsalita si Andrews. Are you working, Kisses? Umiling siya. I see. So, what keeps you busy? She sighed. Lately, busy ako sa pagtulong sa kandidatura ng papa ko. Napakunot noo ito. Your father is a politician? Ang mama ko talaga ang politiko sa pamilya namin, pero tatakbong papa ko sa darating na eleksyon bilang mayor. I see. Ano nga ba ulit ang apelido mo? Villana. Villana? Are you related to Vice Mayor Carmina Villana? Yung napatay a few months ago? Gulat na tanong nito. Huminga siya ng malalim. She is my mother. Natigilan nito at napatitig sa kanya. Oh yes, naalala ko na. Nabanggit mo nga noon sa akin na namatay ang mama mo. I heard na dapat tatakbo siyang mayor pero napatay siya kaya ang papa mo tatakbo. Yes. Hindi ako masyadong familiar sa story dahil kailan lang ako dito sa Bacolod. Sabi nito. Pagkatapos iniba na ang paksa. Sabi mo kanina may importante tayong pag-uusapan? Eto na. Kailangan ko nang palakasin ng todo ang loob ko para masabi sa kanya ang dapat niyang malaman. Buntis ako, Andrews. Diretsa ang sabi niya. Lumarawan ng pagkabigla sa gwapong mukha nito. Saka mabilis na bumaba ang paningin sa bandang tiyan niya. Impis na iyon kahit medyo masagip ang ruffle blouse sa suot niya. Muling bumalik ang paninito sa kanyang mukha at saka hinagilap ang kanyang mga mata. And may I know who the lucky father is? Saglit na yumuko siya. Pakiramdam niya sinampal siya ni Andrews sa sinabi nito. Andrews, wala namang iba. Ikaw lang nakagalaw sa akin at alam mo yan. Bigla itong napatayo. Bakas ang tinitimping galit sa mukha. What's this, Kisses? Pikot ba to?